Pala dumating sa Pilipinas on December 12, 1941 hanggang 1945. So dito po sa amin dumating po sila ng 1942 to 1944. So almost 3 years lang silang namalagi po dito. And yung lahat ng tunnel po natin dito ginawa nila for almost 3 years din po. Kaya meron po tayo ditong 21 tunnels na naandito sa Kitwingan Beach po. 21? Yes po, 21. Ganun po kalami yung ginawa. Bakit? Bakit tunnel? Last defense nila. Kasi po, ang unang depensa po nila is yung bayan. Kasi pumunta po sila dito, ang unang po nilang sinakop is yung bayan. Kitwilan Hills is one of the highest hill dito po sa amin sa Kamali. And ang Kitwilan Hills din po is a very strategic hill kasi 360 degrees po nitong bundok na to, tanaw na tanaw po ang baba. So kitang-kita nyo po kung mayroon pa paasa na dito po muna tayo. Dito naman po ma'am sir, sa ilalim nito, naandyan po nakalocate yung Plan B exit point. Nasa ilalim po nito or yung tunnel area na. And ito pong Plan B exit point na to, ito po yung isa sa pinakamahabang tunnel na ginawa po nila. Kasi mamaya po makikita nyo yung entrance ng tunnel and kung makikita nyo po yung rice field sa baba or yung palayan sa baba na may kulay pulang bubong, doon po banda, dyan po yung exit point ng tunnel. So ganun po kalayo yung tunnel. Yes po. Ganun po. And once na sinabi po pala natin na Japanese tunnel, aakalain natin na Hapon yung may gawa ng tunnel. But wrong po kasi po ang gumawa ng mga tunnel natin dito is the Filipino, Korean, and Taiwanese prisoner. Mayroon po dalawang foreign, gawa po ng mas nauna nilang sinakop ang Korea and Taiwan bago ang Pilipinas. So lahat ng skilled worker po doon sa bayan na yon or sa lugar na yon, kinuha po nila dinala sa Pilipinas para pagplanuhin ng mga tunnel. And the worker is the Filipino prisoner. And kung matatanong niyo po kung nasaan na yung mga Filipino prisoner na gumawa ng mga tunnel, lahat po ay pinatay. Pagkatapos ginawa yung Pagkatapos tunnel? silang gumawa ng tunnel. Para walang information na makalabas kung nasaan yung exact tunnel or nasaan yung mga exit point ng tunnel. So sige po. Japanese war yun. Okay po. So ngayon ma'am sir, naandito na tayo sa tunnel 1 or the bunker. Itong tunnel po na to, dati is mahaba pa po siya, hanggang dyan pa po siya sa likod. But dahil po sa climate change, sa bagyo, sa lindol, is naurong po siya dahil sa landslide. Yung original na tunnel natin dito ma'am is para siyang ice cream cone. Na malaki sa dulo, papaliit siya papalabas. Kasi yun po ang isa sa strategy ng mga Hapon. Na maliit lang yung entrance point para madali nilang maitago sa mga kalaban and mahirapan din yung kalaban na pasukin yung tunnel. Kasi ang mga American soldier is malalaki. So once na pinasok nila yung butas, may posibilidad na matrap sila kapag pumasok sila po. And halos lahat po ng tunnel ng mga Hapon, ginagawa po nila sa labas na may source of water. Dati po yan ang source of water nila, dyan dumadalo yung tubig. Dahil din po sa climate change, naiiba yung daan ng tubig na kaya natutuyo po yung water source nila. Ngayon po, kung aakalain nyo po na yun yung original tunnel, yun po ay only a decoy. Or patibong po yung tunnel na yan. Gawa po ng once na ang American and Filipino soldier is nasa taas, yan po yung nakikita nila. Hindi po yun yung nakikita yung maliit na tunnel na original. Kasi nakacamouflage siya sa mga dahon and damo. So yun po yung ginagawa nila ng strategical plan ng binabaril nila. And once narinig dito po, so madali nilang malalaman na may kalaban sa labas. So punta sila sa ibang exit point and maliligtas sila sa sarili nila. Kaya ito po yung tinawag nilang last defense ng mga tunnel. So sige po, ma'am, okay lang po bang sinama muna papasok dyan? After nila, kayo naman po. Okay po. So sige po. Kaya di ba sila? Kagat muna tayo ma'am sir sa bato. So sige po, watch your head na lang po ma'am kasi mababa po yung ceiling natin. So pagdating natin sa dulo pwede na tayo. 30 to 35 minutes. So di naman masyadong mahaba. 30 minutes daw. Maikli. So sige. Hindi naman po kasi dyan start tayo. So ito po kasi yung pinakang main tunnel natin. Yan po yung papasukin natin namin. So yun po na natin. Dito po muna tayo ma'am sir. So dito po ma'am sir, makikita nyo yung original architectural design ng tunnel. So dito ma'am, wala kami dito dinagdag, wala kami binawas sa loob ng tunnel. Kung ano po yung iniwan nila before, yun pa rin po yung nandito sa loob. Kung ba na-preserve po. Hindi natin masabi ma'am. And dito ma'am sir, ang only tools na ginamit po nila dito is piko or pickaxe. So kung makikita nyo po ma'am, yan yung mga galos ng piko. Yan po. Yan. And kung magtataka po kayo, ito po ma'am, may shape siyang tunnel ma'am sir. Kasi po, dati ang inuuna po nila sa paghuhukay is itong part na taas. Ngayon, once na may space na yan, sa kanila gagawin yung piko na malapad.
Kasi ang piko is may two side. Yung malapad din patusok. Yung malapad po, saka po nila yan aalisin para mabilis mahulog. Kaya meron po dyan galos ng mga malalapad na piko. And once tumingin tayo sa taas po, nandiyan naman yung galos or scratches ng mga patusok. Yan naman po, yan. Kasi yung part na taas, yun po yung matigas. Yan. So, sige po. Sit tayo. Baka kung magulat kayo, mayroon estatwa sa loob. Okay. Baka magulat. Sino wala kang camera? Wala kang camera? Ito naman po, ma'am sir. Ito naman yung tinatawag na plan B exit point. Which is, ito naman po yung exit point na ang labas niya, yun na po yung palayan sa baba. Okay. Ito yung entrance niya. So, hindi na tayo pwedeng bumaba, ma'am sir, kasi madulas po dyan sa baba. Okay. And hanggang dyan lang naman po yan sa baba. Kasi nasarado nag-landslide na po siya. Bumagsak na po. Gawa nung dalawang kahoy na malaki dun sa dulo. So, yun po yung nag-cause kung bakit nag-erode na po yung tunnel natin. And yan po, ito, yung isa sa pinakamahabang tunnel na inaano nila. Ginawa po nila. Yan. Lakas mahil sa price. Uy! Ayun pala siya. So, sige po. Dito po tayo. Ayun siya dito. So, dito naman po, ma'am sir, ito naman po yung tinatawag na guard seat. Kung saan dito po umuupo, nagpapahinga, yung mga sundalo before. And ginagawa rin po nila yan na stock room. Kasi po, once na umuulan, sa loob po ng tunnel is umuulan din. Kasi yung rainwater, sa gidra po siya pababa. Or hindi po siya sa pababa po. Sa ano yan. So, tumutulo po yan dyan. Ngayon po, itong guard seat na to, dito po nila nilalagay yung gamit nila. Damit, baril, or yung mga papeles na hindi dapat mabasa. Kasi kung makikita nyo po yung ceiling niya, spice land. And likod niya is space land. So ang tendency po, imbis na tumulo yung water, is mag-slide na lang siya pababa. So hindi mababasa yung gamit nila na dito. Ngayon po, dyan naman po sa kinatatayuan nyo, yan naman po yung tinatawag na high-ranking official room. Kung saan dyan po natutulog yung high-ranking official. Like Lieutenant Colonel Sato and Yamashito. Sila po yung mga commander dito before. Ngayon po dyan sila natutulog, and yung guard nila is naandito nakaupo. Ngayon, binabantayan po yung dalawang high-ranking official. Kung makikita nyo po or mapapansin nyo, yung upuan is nakaharap doon. Kasi po yung dalawang exit point na naandun is binabantayan ng guard. Kapag na-compromise po yung dalawa na exit point, kakatukin niya yung high-ranking official and dito sila mag-exit. The plan A exit point. Ito po na plan A, ang labas niya na is top of the hill na. Kumbaga, naandun na po sa tuktok ng bundok. So, once na dito sila umexit, may doon na sila lalabas sa taas. Meron na rin po doon naka-ready siguro helicopter and kung ano pong kanina saklihan para makatakas. Yes po. And connected din po siya sa ibang tunnel. Itong tunnel na to. So, sige po, pwede niyo pong makita sa loob. Sige po. Talaga ba? Yes po. Sino may... Ba't ikaw Dahan-dahan nakapasok? po tayo. Okay po. Ayan, sir. Dalawang muna. Para mas makita nila. Aray ko. Ay, sorry. Itong tunnel kasi po ma'am na ito is paliit siya na paliit. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo po na para siyang ice cream cone. Na malaki dito sa entrance, papunta dun sa dulo, is paliit siya na Tapos paliit. may dulo na, sarado na yun. Opo. Hanggang saan lang ba? Tinatanong niya ako. Ay, hanggang dyan lang po, sir. Ay, akala ko parang sa pinakaloob. Ay, hindi na po tayo dyan makakadiretso, sir. Baka nasa taas ka na ng buntok. Parang hindi kaya ng tuhod ko yan ah. Ma, hindi nga ako pumasok. Picture na lang. Kayo po, sir. Hindi kaya ng tuhod. Baka magpahuli ka na lang ma'am, hanggang dyan tayo, sir. Ayan. Para masilip. Magtataka kayo ma'am, sir, kung bakit maliit lang to. Gawa po na ang mga hapon before is approximately 4 to 5 feet lang taas nila. Kasi naman ito. Opo, kaya maliit lang po to. Tapos may space pa dito sa gilid eh. Yun naman po yung space na yun, parang katulad dito ma'am. Ay sir. Yun po, once na nagkakasalubong sila, so maliit po yung ano yan, yung tunnel. Once na nagkakasalubong sila, yung isa po is gigilid muna doon. And paparaanin yung isa. Kaya naman, Ganun kaya po. naman ang nice. Super lang nito. Hanggang dyan lang sa may kanto para maano. Nakarating ka dito sa dulo? Doon, sa may paliko. Ay, talaga? So parang gagapang ka talaga. Laban ka nga dyan, pasukin mo nga hanggang taas. Sige po, picture ko kayo dito po sa loob ng Pumunta mo sa picture. edit. Ayaw pa huli. Once na nagpapahinga naman sila ma'am sir, yung bayoneta po nila, or yung baril nila, nilalagay nila dito sa gilid. Ay, may Opo, may mga sige. parang stand. Yes po. Magapang ka na doon. Amazing. Kasama mo. Mali. Dito naman po yung mga support ng tunnel. Ay, Pokemon! Ay, mami. O, di ba mataas ako? Di ba mataas ako? Pag walang helmet, mauuntog talaga. Scary. Ay, ito lang. Bigyan na nga pala ang tuhod ko. Ito lang naman.